David confession, we can see, sinabi niya, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Kung paano kabilis ang pagkapahayag ni David ng kanyang pagkakamali, mga minamahal, ganon din kabilis magpatawad ng Diyos. Kapatid, huwag na po nating iburo pa ang mga kasalanan natin. Immediately, kapag tayo po, ang isang buhay ng taong maasin, kapag tayo ay nahulog tayo sa pagkakamali. Pero thank God for the Holy Spirit. Ang Holy Spirit palagi nag-remind, anak, mali ang ginawa mo. Ang isang taong maasin ang buhay, pag mayroong pagkapaalala ang Holy Spirit, immediately, ina-acknowledge niya. Lord, I'm sorry. Nagkamali ako. Kapatid, no need pa makipaglaban. No need na tayo po'y mag-struggle pa. Na tayo po ay makipagtalo pa tayo po ay magdepensa pa. Mas maigi na kung saan ay immediately we acknowledge ang ating pagkakamali before God. Sapagkat silang mga nagtatago, sabi ko ng Proverbs yan, ng kanilang mga kasalanan ay hindi makakasumpong ng grasya ng Diyos. Amen? Immediately, kapag tayo nagkamali, repent. Amen? Pag nadapa, bangon muli, huwag kang gumapang. Nadapa ka, bangon ka. Nagkamali ka, mag-repent ka. Magbagong buhay muli, praise God. Napakaganda yung pakulit-ulit na narinig sa umagang ito. Sabi ni Lord, your sins and iniquities, I will remember no more. As far as the east is from the west, I will remove your transgression from me. Habang lumalayo po yan, ang east and west, hindi ko magpapanagpo yan. Sapagat walang mark po yan. Hindi po patulad ng north to south. Pero hindi lang yan. Bakit po? Meron pong North Pole, may South Pole. Kaya meron niya, kung umikot ka, uy, nasa North Pole na ako. Pagdating sa ilalim, ay, nasa South Pole na ako. Sapagat meron pala tandaan. Yung east from west, wala po. Kaya habang nagpupunta ka ng east at napunta ng west, lalong lumalayo yan. Sabi ng Panginoon, the same thing sa iyong mga ginawa sa atin. I will remember no more. Amen. All we need to do is for us to acknowledge ang ating pong pagkakamali. Okay, thank you, Lord. Ang pangalawa po, a broken man before God. It is a broken spirit in a contrite heart. Let us open our Bible in the book of Psalm 51. Ang Salmo 51 po ay ang panalangin. Ito po ay ang kaduktong nang si David po ay confront the prophet Nathan regarding sa kanyang pagkakamali na ginawa laban sa Panginoon. Ito po ang naging kanyang panalangin. Ito po ang panalangin ni David. Ito po sa aklat ng Samuel. No? Kami Psalm 51. Okay, sinabi niya, have mercy upon me, O God, in verse 1, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Ating makikita dito si David ay ang kanyang guilt sa kanyang ginawa na hindi pa siya pinag-confess ay dinadrag niya sa kanyang buhay. Napakabigat ang dating sa kanya. Kaya itong kanyang panalangin. Wash me thoroughly from my iniquity or from my error and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression and my sin is always before me. Against you, you only I have sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother's conceived me. Behold, you desire truth in the inward parts. Look at the word for David. Behold, you desire truth in the inward parts. Saan daw po? In the inward parts. And in the hidden parts, you will make me know wisdom. Verse 7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Make me hear joy and gladness,
broken may rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Look closely at verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Deliver me from the guilt of bloodshed, O God and God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth your praise. Verse 16. For you do not desire, or else you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offering. The sacrifices of God, a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O Lord, you shall not despise. A broken and a contrite heart, you will not despise. Ang alay na kung saan ay acceptable sa ating Panginoon. After makita natin ang nararamdaman ni David, ang kanyang pong pagkakamaling ito, ating makikita na lumalarawan sa kanyang pong panalangin that he was broken before God. Kaya kasi sinabi niya, he was broken dahil sa kanyang, kanyang ginawa? Dahil he was broken because ang kanyang pong brokenness ay dulot po ng kanyang kalungkutan sa kanyang kasalanan. Hindi po siya yung, ano ba yung broken? Ano ba yung pastorahan? Pabalik-balik ang buto? Ay, marami niya sa orthopedic, mga broken. Yung mga dinadala doon ng emergency, mga nabangga ng flat, broken. Ay, hindi po yun. Broken din po yun, in the natural yung buto. But broken in spirit means yung pong sorrow for sin. Kaya pangalawang pong karakteristik natin kung makikita ay ang larawan na kung saan a broken man for God. What is then a broken spirit? It is a spirit broken down with sorrow for sin and humbly and completely repentant. Sabi ni David sa kanyang prayer ay talagang, Lord, linisin mo ako. Create in me. For the first time po nakita ng Panginoon, nakita ni David ang tunay na larawan ng kanyang bubuhay. Yung kanyang naitatago na hindi niya nakikita mali. Suddenly, dahil sa liwanag ng Panginoon, nakita niya. Anong ginawa niya? Nag-repent siya. Kaya kasi, makita natin ang tao. Ang tao mayroong kakayahan na mag-manufacture. Magaling ang mga Pilipino dyan. Ang tao may kakayahang mag-adjust. Ang tao may kakayahang mag-repair. Hindi po ba? Pero one thing, natin kung makikita, hindi niya kayang gawin. Man cannot create. Only God can create in us. Amen. A clean heart. Yes. Nang maramdaman niya ang kanyang puso ng durugo dahil sa kasalanan ng kanya nagawa. Ang prayer niya, create in me a pure heart or clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Only God, brothers and sisters, can create in us a clean heart. We can adjust, we can prepare, but only God can create in us a clean heart. Ito pong nararamdaman ni David. Kasi natin, Lord, kung sacrifice ang kailangan, Lord, pero hindi ko ito hinahangan. But the sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. It is a spirit that has come totally to the end of itself. Anong klaseng spirit ito, mga minamahal? Na dumating na sa punto na kung saan ay wala na pong pinaglalaban pa.